Sa loob ng isang tahimik ngunit eleganteng coffee shop sa Makati, abala si Estela sa pag-aasikaso ng mga customers. Suot ang kanyang simpleng uniform at may ngiti sa labi. Pilit na itinatago ang bigat na dinadala niya. Kanina lamang ay muling tinawagan siya ng ospital. Kailangan na raw operahan ang kanyang ina sa loob ng 2 linggo. Pero saan siya kukuha ng ganong kalaking halaga? Habang tulala sa iniisip ay hawak niya ang tray na may dalang mainit na cappuccino. Mabilis ang kilos sa mga tao sa paligid. Ngunit sa pandinig niya, tila mabagal ang lahat. Para bang siya lang ang gumagalaw. Ay, Diyos ko! Gulat na tili niya nang biglang matapilok at mabitawan ng tray. Kumalat ang mainit na kape at tumalsik ang laman nito sa itim na suit ng isang lalaking kalalabas lang ng itim na SUV. Matangkad to, matikas ang tindig at may matalim na titig na agad dumapo sa kanya. Napahinto ang mga tao sa coffee shop. Ang lalaki, hindi kagaya ng inaasahan niyang magwawala ay tumingin lang sa kanya mula ulo hanggang paa. Nakataas ang kilay at may malamig na ekspresyon. Bulag ka ba? May pasigaw at malamig na tanong nito habang pinapagpag ng puting panyo ang basang bahagi ng kanyang mamahaling damit. Naku sir, papasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Pautal na sagot ni Estela habang mabilis na kinukuha ang tissue sa bulsa ng apron. Anong pangalan mo? Tanong muli ng lalaki. Estela Fernandez po. Napakunot ang noo ng isang lalaking nakaupo sa tabi ng estranghero. Bumulong ito, pero sapat pa ring marinig ni Estela yon. Boss, siya yung anak ni Leticia Fernandez, yung dating accountant sa Grupo ng Norte. Napatingin si Estela at nanlaki ang mga mata niya. Paano niyo nalaman ang pangalan ng mama ko? Tanong niya, halos hindi makahinga. Ngumisi naman ang lalaking natapunan niya ng kape. Isang ngising walang halong saya. Estela, I like your name. Tahimik ang buong coffee shop pero sa pakiramdam ni Estela ay parang may bomba ng sasabog. Umalis ang lalaki nang hindi lumilingon. Kasunod ang 2 lalaking mukhang bodyguards niya. Lahat ay seryoso at tahimik. Naiwan si Estela na parang pinagsakluban ng langit at lupa habang hawak pa rin ang tray. Nanginginig naman ang kamay niya at basang-basa ang apron ng kape. Agad siyang nilapitan ng matalik na kaibigang si Carmen na kanina pa palang nanonood sa gilid habang nag-aasikaso rin ng ibang customer. Girl, bulong ni Carmen habang mabilis na tumabi sa kanya. Hindi mo ba kilalang lalaking yun? Napatingin si Estela habang litong-lito pa rin. Ha? Hindi eh. Sino bang lalaking yun? Carmen leaned in closer at halatang kabado. He's Ryder Cortez, girl. Ryder freaking Cortez. A mafia boss. Hindi lang basta boss. Isa siya sa pinakadelikado sa buong lungsod ng Maynila. May mga kwento tungkol sa kanya. Mga taong biglang nawawala. Mga negosyo na bigla nilang nagsasara kapag ayaw makipag-cooperate sa kanya. Nanlamig bigla si Estela. Oh my gosh! Ano ba tong nagawa ko? Patay ako nito. Naku pero baka wala lang naman yun sa kanya. Malay mo naman mabait naman pala. Carmen, natapunan ko siya ng kape. Mainit na kape. Sa suit niyang halatang mas mahal pa sa 3 buwang sweldo natin. Umupo siya sa isa sa mga bakanting upuan habang nanginginig pa rin ang tuhod. Tapos, alam nilang pangalan ng mama ko at mukhang alam din nila kung sino ako. Napansin ni Carmen ang takot sa mga mata ng kaibigan. Dahan-dahan itong umupo rin sa tabi niya. Wait. Bakit nila alam ang tungkol sa mama mo? May kinalaman ba si Tita Leticia sa mafia dati? Hindi makasagot si Estela. Matagal na niyang nararamdaman na may mga bagay sa nakaraan ng kanyang ina na hindi nito ikinekwento. Pero ngayon lang siya mas naging interesado pa. Carmen, bulong ni Estela. Pilit kinakalma ang sarili. Kung totoo man to,
Baka hindi lang akong nasa panganib. Baka pati si Mama. Girl, kailangan mong malaman kung anong koneksyon nyo kay Ryder Cortez. Tumango na lamang si Estela. Kahit ang totoo ay nakakaramdam na siya ng takot ngayon. Kinabukasan ay tila normal lang ang araw sa coffee shop. Maagang dumating si Estela. Pinipilit ngumiti at magtrabaho na parang walang nangyari. Pero ang totoo ay hindi mawala sa isip niya ang nangyari kahapon. Habang nag-aayos siya ng table sa sulok, napansin niyang tahimik na pumasok ang dalawang lalaki sa loob. Pareho silang nakasuot ng itim. May sunglasses kahit hindi naman maaraw. At halatang hindi ordinaryong customer. Sa gitna nila may isang lalaki. Maputi, may maayos na suot. Mukhang mas bata kesa sa kanila. Ngunit may otoridad sa kilos at tingin. Dumiretso ang tatlo sa kanya. Napatigil naman si Estela at humigpit ang hawak niya sa baso. "Are you Miss Stella?" Malamig na tanong ng lalaking nasa gitna. Dahan-dahan siyang napatango habang nararamdaman ang panginginig ng tuhod. "Yes, ako nga po. Anong kailangan nyo?" "Come with us. Mr. Cortez wants to talk to you." Mabilis ang naging sagot nito. Halos mawala ang hininga ni Estela. Umiling siya. Ayoko." Nanginginig niyang sambit. "Hindi ako sasama." Ang lalaking nagsalita ay bahagyang ngumiti. Ngiting hindi man lang umabot sa mga mata nito at tila nangiinsulto pa. "Hindi naman namin hinihingi ang permiso mo." Sagot nito habang sinenyasan ng dalawang bodyguards. Bago pa siya makatakbo o sumigaw, mahigpit na siyang hinawakan sa magkabilang braso. Napapigla siya ngunit masyadong malalakas sa mga ito. Sa isang iglap, para siyang wala ng laban. Kitang-kita ng ilang customers ang pangyayari. Pero walang ni isa mang naglakas ng loob na makialam. Parang alam nila kung sino mga lalaking ito at mas pinili na mga itong tumahimik. "Please, bitawan niyo ako!" Sigaw niya, nanlalaban. "Mas makakabuti kung hindi ka mag-iingay." Malamig na sabi ng lalaki habang binubuksan ng isa sa mga bodyguards ang pinto ng isang itim na kotse sa labas. "Bakit ako? Ano bang kailangan nila sa akin?" Tanong ni Estela sa kanyang isipan habang pabilis ang tibok ng puso niya. Pagkasakay niya sa kotse, mabilis na itong umandar paalis ng coffee shop. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Nang tumigil ang kotse, narinig niya ang pag-click ng pinto at naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila sumalubong sa kanyang balat. Agad siyang piniringan ng isang lalaki. Hinawakan siya nito sa braso at inilalayan palabas ng kotse. Naglakad sila ng ilang sandali at huminto. Pagkarinig niya ng bukas ng pinto, tumambad ang amoy ng mamahaling kahoy, tabako at isang halimuyak ng malamig na silid na bihirang mapasok ng liwanag. "Dito ka lang." Utos ng isa sa mga lalaki saka narinig niyang bumukas at sumarang pinto sa likod niya. Ilang saglit ng katahimikan ng namayani. Hanggang sa marinig niya ang pagbukas muli ng pinto. Sunod niyang narinig ang yabag ng sapatos. "Remove the blindfold." Utos ng pamilyar na boses ng lalaki. Dahang-dahang iniangat ni Estela ang kamay at inalis ang piring. Sandaling nasilaw siya sa liwanag ng mga ilaw sa kisame bago unti-unting tumutok ang paningin niya sa lalaking nasa tapat niya. Si Ryder Cortez. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking mesa. Nakasuot ng itim na long sleeve shirt. Bukas ang ilang butones sa dibdib at nakasandal ang isang kamay sa gilid ng upuan. Ang kanyang malamig na mga matay nakatutok lang sa kanya. Matalim yon, mapanuri at puno ng kung anong bagay na hindi maipaliwanag ni Estela. Saktong nagtagpo ang kanilang mga mata ngunit wala ni isang nagsalita sa kanila. "Estela Fernandez." Sa wakas ay putol ni Ryder sa mababang boses. "Finally, we meet properly." Napalunok siya. Hindi niya alam kung tatayo, tatakbo o lalaban. Nanatiling tikom ang labi ni Estela habang tinatansya ang lalaking nasa harapan niya. Ngunit sa kabila ng pagtatapang-tapangan niya,
Hindi niya maitago ang nanginginig niyang mga daliri. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya. Halos bulong. Nanginginig ang tinig. Si Ryder ay tumayo mula sa kanyang leather na upuan. Tumalikod sandali at humarap sa malaking bintanang tanawang hardin ng Cortez Mansion. Tila sinadya niyang patagalin ang sagot hanggang sa marinig muli ang kanyang malamig na tinig. Estela Fernandez, anya. 22 years old. Virgin. A waitress sa isang coffee shop sa Makati. Only daughter of Robert Hernandez, na matagal nang patay. At Leticia Fernandez, na kasalukuyang nasa ospital dahil sa kondisyon sa puso. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Estela. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan at namutla. Paano mong nalaman ng impormasyon na yan? Tanong niya. Ang boses niya ay may halong takot at pagkalito. Napakibit balikat si Ryder saka siya muling hinarap. I have many ways to get to know you. Sagot nitong kalmado pa rin ngunit walang emosyon sa mukha. Sunod na tahimik na naglakad si Ryder patungo sa kanyang malaking desk. Ang mga mata ni Estela ay nakasunod sa bawat kilos nito. Ngunit ang isipan nito ay tuliro at halos hindi makapaniwala sa naririnig. Ngayon, gusto kitang alukin, sabi ni Ryder at tinitigan siya nito mula sa ibabaw ng kanyang mesa. At ano namang klaseng alok ang tinutukoy mo? Tanong ni Estela. 10 million pesos. Kapalit ng virginity mo. Napaawang ang labi niya nang marinig ang sinabing alok ni Ryder. At nanlaki ang mga mata. Wala kang karapatan. Nanginginig niyang nasambit. Ngunit hindi pa natapos si Ryder. Ang mga mata nito'y malalim. Tila may hinahanap na sagot mula sa kanya. Bakit hindi mo nalang isiping isang pagkakataon to? Sagot ni Ryder na walang bakas ng alinlangan. Walang ibang paraan para makaligtas ang nanay mo. Ibibigay ko ng lahat ng kailangan mo. Pera, seguridad, pati buhay ng iyong pamilya. Ngunit may presyo. Everything has a price, Estela. Gustong magsalita ni Estela at sumalungat sa mga sinasabi ni Ryder. Ngunit alam niyang may kahulugan ng mga salitang yon. Pwede niyang tanggihan ng alok. Ngunit ang ibig sabihin nito ay hindi lamang ang pagkawala ng kanyang dignidad, kung hindi pati na rin ang buhay ng kanyang ina. Wala bang ibang paraan? Tanong ni Estela habang pilit na pinipigilan ang mga luhang. Gusto nang pumatak. Wala bang ibang paraan para matulungan ko ang mama ko? Tanong niya sa mahinang boses. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Pero si Ryder ay hindi man lang nagpakita ng kahit na konting awa. Ang ibig mong sabihin, gusto mong maoperahan ng mama mo nang walang kapalit? Estela, yang mga ganyang idea para lang sa mga taong hindi nakakaintindi sa gusto ko. Kung ayaw mong tanggapin ang alok ko, may mga iba pang paraan. Ngunit hindi ko matitiyak kung anong mangyayari sa mama mo sa mga susunod na araw. Tahimik lang si Estela habang ang puso niya ay parang umiiyak na sa loob. Ang bawat opsyon na ibinibigay ni Ryder ay puno ng sakit at pagkatalo. Wala siyang matakbuhan. Wala siyang magawa. Ilang sandali pa'y nagmistulang gumuho ang mundo ni Estela. Ang mga kamay niya ay napayukom sa gilid ng palda niyang uniforme at ang mga mata niya ay tila may halok hinanakit at galit. Hindi ako isang bayaran, mariin niyang sabi at diretsyong tumitig kay Ryder. Kahit gaano kalaki pang pera mo, hindi mo mabibili ang pagkatao ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ryder. Nakatingin lang siya kay Estela na tila sinusukat ang tibay ng loob nito. Walang sabing tumayo si Estela at sandaling tumitig siya kay Ryder bago niya nilisan ang opisina nito. Hindi siya inalalayan o pinigilan ng mga tauhan ni Ryder sa daan. Puno ng kaba ang dibdib niya habang nagmamadaling tinahak ang daan palabas ng Cortez Mansion. Pakiramdam niya ay nakalabas siya mula sa kuweba ng isang halimaw kahit pa nanginginig pa rin ang kanyang tuhod. Pagkalabas niya ng main gate, hindi pa siya nakalalayo nang biglang tumunog ang cellphone niya.
Kinuha niya yun agad at nakita niyang tumatawag ang doktor ng mama niya. "Hello, Miss Estela. This is Dr. Evangelista. Kailangan na pong maoperahan ng mama mo ngayon din. Lumalala na ang kondisyon niya. Kung hindi natin siya may papasok sa operating room sa loob ng 1 linggo, baka hindi na ho siya makaligtas pa." Dok, pero wala pa po akong pambayad." Basag ang tinig ni Estela. Halos hindi na siya makahinga. "Kung hindi po natin maasikaso ang down payment, hindi po kami makakakilos. I'm sorry." Napahinto si Estela sa gitna ng kalsada. Sa isang banda ay ang dignidad niyang nakasalalay at sa kabila ay ang buhay ng mama niya na siyang tanging dahilan ng kanyang pagbangon araw-araw. Unti-unti siyang napaluhod at nanginginig ang mga kamay habang binabalikan sa isip ang mga sinabi ni Ryder. "Everything has a price, Estela." At sa sandaling yon, napagtanto niyang wala siyang ibang kakapitan, walang ibang tutulong, walang milagro. Mabilis siyang tumayo at pinunasan ng mga luha, saka mabilis na bumalik sa Cortez Mansion. Pagdating niya sa pinto, hindi na siya pinigilan ng mga gwardya. Para bang inaasahan na ang pagbabalik niya. Pagbukas ng pinto ng opisina, naroroon pa rin si Ryder. Nakatayo na ito ngayon, hawak ang isang baso ng alak. Tila kalmado ngunit alerto. Tumigil si Estela sa harap ng pinto habang nanginginig pa rin. "Babayaran mo ang operasyon ng mama ko. Kapalit ng virginity ko." Mahina niyang sambit. "Pero pagkatapos ito, lalayo ako. Ayokong maging alipin mo habang buhay." Tumango si Ryder, mabagal at muling ngumiti ng malamig. "Deal." Sabay ngisi ni Ryder. "Now go to your room. Clean your body and rest." Malamig na utos ni Ryder bago ito muling tumalikod patungo sa kanyang mesa. Bago pa makasagot si Estela, may biglang pumasok na maid. Naka-uniform, tahimik at may awang nakapintas sa mukha. Hindi na ito nagtanong, hindi rin nagpakilala. Basta't lumapit ito kay Estela at marahang hinawakan ng kanyang siko upang gabayan siya. Tahimik lang si Estela habang inaakay siya paakyat ng hagdan. Ang mansyon ay tila walang katapusan sa laki. Mga koridor na gawa sa marmol, mga chandelier na tila gawa sa kristal, at mga paintings na tiyak niyang milyon ang halaga. Pagpasok sa kwarto, kaagad na bumungad ang bango ng mamahaling linen at ang lamig ng aircon na tila yelo sa balat. Isang banyo ang naghihintay, mas malaki pa sa buong apartment nila. Tahimik siyang pumasok at marahang isinarang pinto. Doon niya lang napakawala ng mga luha. Hindi dahil sa kahinaan, kung hindi dahil sa bigat ng desisyong pilit niyang nilunok. Sinabon niya ang katawan, marahan, habang pilit na inaalis niya sa isip ang nararamdamang kaba at takot. Nang matapos siya, nagbihis siya ng puting nightgown na iniwan ng katulong. Lumabas siya ng kwarto at bumaba. Sa hallway, nasa lubong niya ang maid na umalalay sa kanya patungo sa kwarto niya kanina. "Nasaan po si Ryder?" Tanong niya na halos pabulong. "Sir Ryder is currently in a business meeting abroad, ma'am. He won't be back until tomorrow." Tumango si Estela at tila lumuwag ang dibdib niya kahit papaano. Wala si Ryder. Akala niya ay ngayon siya nito aangkinin. "Sige, salamat ah." Mahina niyang sambit bago siya muling bumalik sa kanyang kwarto. Ngunit kahit gaano kalambot ang kama at kahit gaano kalaki ang kwarto, ay nahirapan pa rin siyang makatulog. Kinabukasan ay nagising si Estela sa liwanag ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng silid. Sa kabila ng mahabang gabi ng pag-iisip, wala pa rin kapayapaang sumagi sa isip niya. She guessed this is now her fate. Naglakad siya papunta sa garden ng Cortez Mansion. Tahimik ang paligid at puno ng mamahaling bulaklak na parang hindi tinatamaan ng alikabok. Saglit siyang naupo sa isang marmol na upuan. Hanggang sa nakita niya ang isang papalapit na babae. Matangkad,
Elegante at may suot na designer dress. Nakatitig to kay Estela na parabang gusto siya nitong sugurin. So, ikaw palang bagong babae ni Ryder. Malamig na bungad ng babae habang nakapamewang. Napatingin si Estela sa kanya ng naguguluhan. Pasensya na, hindi ko alam kung sino ka. Ako si Shane. Singhal nito. At matagal na akong babae ni Ryder. At hindi katulad mo, hindi ako binili. Parang sinampal ng salita ang buo niyang pagkatao. Napatayo si Estela. Nilunok niya ang sakit at kahihiyan pero hindi siya umatras. Wala akong balak makipag-agawan kahit kanino. Matapang niyang sambit. Wala rin akong balak manatili rito kung may ibang paraan. Ngumiti si Shane at lumapit dito sa kabumulong. Kung akala mo kaya mong baguhin si Ryder, nagkakamali ka. Ginagamit ka lang niya. Kagaya ng lahat ng dumaan bago ka. At kapag nagsawa na siya, itatapon ka na lang niya basta at pupulutin sa kangkungan. Akala ni Shane ay tapos na ang usapan pero hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Tumayo si Estela at tumitigto kay Shane nang wala man lang bakas ng takot. Kahit sa loob niya ay nanginginig siya. Pinilit niyang panatilihin na buo ang boses niya. Kung lahat ng babae sa paligid ni Ryder ay katulad mo, handa siyang sambahin kahit binababoy na. Pasensya ka na. Hindi ako ganun. Napalunok si Shane. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ako katulad mo. Hindi ko ginustong nangyari. Pero pinili kong ipaglaban ng mama ko. At kung iisipin mong mas mababa ako dahil sa ginawa kong desisyon, mas mababa ka. Dahil pinili mong magpakatanga kahit alam mo namang ginagamit ka rin. Napaatras si Shane hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa gulat. Hindi niya inakala na ang babaeng simple at tahimik kahapon ay kayang magtaas ng boses sa tumingin ng diretsyo sa mata niya. Bago ka manghusga, tanungin mo muna yung sarili mo. Masaya ka ba sa ginagawa mo? O takot ka lang na baka may dumating na papalit sa'yo? Napatigil si Shane. May nasabi si Estela na pinakaayaw niyang marinig. Nanginig sa galit si Shane. Hindi siya sanay na may umaangat ng boses sa kanya. Lalo na ang isang katulad ni Estela na para sa kanya ay walang lugar sa mundo nila Ryder. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa akin! Sigaw niya. Wala kang alam sa relasyon namin ni Ryder. Mabilis niyang inangat ang palad niya upang sampalin si Estela. Pero bago pa tuluyang lumapat ang palad niya sa pisngi ni Estela, ay biglang may sumigaw. Don't you dare! Parehong napalingon sila Shane at Estela sa pinanggalingan ng boses. Isang babaeng naka-all black, matikas ang tindig, at tila may otoridad sa bawat hakbang. It was Rose Cortez, ang nag-iisang kapatid ni Ryder. Rose! Biglang napalunok si Shane. Agad na ibinaba ang kamay at nagkunwaring mahinahon. Walang sino man ang may karapatan na manakit sa bisita ng kuya ko. Ani Rose, lumapit pat pumagit na sa kanila. At lalong hindi basta-bastang pwedeng bastusin ang babaeng pinili niyang dalhin dito. Pero, pilit na depensa ni Shane. Rose raised her hand slightly. I don't care kung anong status mo sa buhay ni Kuya Ryder. Kung may problema ka sa kanya, harapin mo siya. Hindi ang babaeng wala namang ginagawang masama. Natahimik si Shane. Nanlilisik ang mga mata niya pero hindi makakibo. Kita sa mukha niya ang pagka-insulto, pero wala siyang magawa. Kilala niya si Rose. Hindi ito basta-bastang kinokontra ni Ryder mismo. Lumapit si Rose kay Estela at marahang hinawakan ang braso nito. Tara na, iwanan mo na yung walang modo. Walang imik si Estela, pero ang puso niya ay nawala ang kaba. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya rito sa mansyon, may nagpakita ng pangunawa. Habang papalayo sila, hindi pa rin mapigil ni Shane ang inis. Hindi ko ito mapapalampas. At huwag kang masyadong kampante, Estela. Hindi pa tayo tapos. Sambit ni Shane habang nakatingin sa dalawang papalayo. Pagkalayo nila sa garden,
Tahimik lang si Estela habang si Rose ay nananatiling nakahawak sa braso niya. Marahang iginigiya siya papunta sa isang maliit na glass room sa gilid ng mansyon. Isang conservatory na puno ng halaman at liwanag. Tila kabaligtaran ng malamig at intimidating na aura ng buong Cortez Mansion. Umupo ka. Aya ni Rose habang inaabot ang isang baso ng orange juice mula sa tray na hinain ng isang katulong. Tahimik na sumunod si Estela. Hawak pa rin ng kaba at pagkalito sa mabilis na pangyayari. Sa wakas, si Rose na ang unang bumasag ng katahimikan. First time mong may makabangga na kagaya ni Shane, ano? Napatingin si Estela at napangiti. Obvious ba? Mas okay na lumaban ka kaysa magpaapa ka sa babaeng yon. Sagot ni Rose sabay inom sa kanyang juice. Kaya nga natawa ko nang hindi ka umaatras kanina eh. Hindi lahat ng babaeng tulad mo kayang tumayo sa harap ni Shane. Lalo na kung si Ryder ang pinag-uusapan. Napakunot noo si Estela. Kilala mo ba siyang mabuti? Tumango si Rose. Too well. Matagal na siyang parte ng paligid ni Ryder. Pero siya lang nag-aakalang mahal siya ng kapatid ko. Saglit na katahimikan. Bakit mo ako pinagtanggol? Tanong ni Estela at hindi pa rin talaga makapaniwala. Because you don't deserve that kind of treatment. Ani Rose, seryoso na ngayon. I don't know your full story, but I see how lost you are. I've seen that look before. In the mirror. Napayuko si Estela at pilit na nilunok ang tila. Laway na bumara sa kanyang lalamunan. Wala naman akong balak na sumira ng kahit na anong relasyon eh. Wala lang akong magagawa. Kailangan ng mama ko ng operasyon at si Ryder lang ang tanging may kakayahang tumulong. Tumango si Rose at sa unang pagkakataon, may lungkot sa kanyang mga mata. Sa mundong to, minsan mapipilitan kang gawin ang mga bagay na kinamumuhian mo dahil sa pagmamahal mo sa iba. But remember this, Estela. Kung sino ka ngayon, hindi kailangang yun na rin ang maging ikaw bukas. At sa sandaling yun, alam ni Estela, nakahanap siya ng unang kakampi. Kinagabihan, kasabay ng pagbagsak ng ulan sa labas ng mansyon, dumating si Ryder Cortez. Suot pa niya ang itim na coat, basa ng ambon at seryoso ang mukha. Tahimik siyang pumasok sa mansyon, diretsyo sa kanyang silid. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, kinausap na agad ang isa sa mga katulong niya. Tell Estela to come to my room. Now. Masusunod po. Tugon ng katulong at diretsyo itong nagpunta sa kwarto ni Estela. 3 beses ang pagkatok sa pintuan at kapwa silang napatingin ni Rose. Miss Estela, Master wants to see you. Sa kwarto niya po. Napatingin siya kay Rose na agad lumapit at marahang hinawakan ng kanyang kamay. You don't have to be afraid. Just be honest. Huwag mong ipakita na natatakot ka. Tumango si Estela at pilit nilalakasan ng loob. Pagkarating sa harapan ng malaking pinto ng silid ni Ryder, huminga siya ng malalim at bahagyang nangangatog ang mga daliri habang kumakatok. Come in. Malamig na utos mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Madilim ang kwarto. Bukas lang ang ilang lamps sa gilid. Nakaupo si Ryder sa sofa habang hawak ang isang baso ng whiskey at pinagmamasdan siyang parang binabasa ang bawat galaw niya. Umupo ka. Ani Ryder sabay turo sa upuang kaharap niya. Tahimik siyang sumunod. Sa loob niya, para siyang dinudurog ng kaba. Ito na ba yon? Ang araw na aangkinin siya ni Ryder? May sinabi ba sa'yo si Shane? Napatingin si Estela kay Ryder at tila nabigla sa tanong. Nagsiselos yata siya. Sinubukan niya akong saktan pero may dumating. Si Rose. Ani Ryder. Walang tanong. Parang alam na niya agad. She told me everything. Hinagod nitong buhok pabalik saka tumingin sa kanya. Hindi na gaya ng dati na malamig. Pero still, seryoso pa rin. Hindi nga niya alam kung marunong ba itong tumawa. Tandaan mo ito, Estela. Mababa ang boses niya. I always get what I want.
pero hindi ako hayop. Napalunok si Estela. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Ryder. Nilapitan siya nito at tumigil sa harap niya. 1 pulgada lang ang pagitan. Hindi kita pinatawag para angkinin ka ngayon. Gusto ko lang malaman kung kaya mong tumagal sa mundong ito. Sa mundong may Shane, may panganib at may lalaking tulad mo? Matapang ngunit nanginginig na sambit ni Estela. Ngumiti si Ryder. Exactly. At tumalikod ito. Humakbang palayo kay Estela. Pwede ka nang bumalik sa silid mo. Hindi. Ayokong bumalik sa kwarto ko. Narinig niyang marahas ngunit nanginginig na tinig ni Estela. Make me yours now. Take me, Ryder. Lakas loob niyang sambit para matapos na ang kontrata nilang dalawa at makabalik na siya sa normal niyang buhay. Unti-unti namang bumaba ang kamay ni Ryder at inilapag ang baso sa maliit na mesa sa tabi. Dahan-dahan siyang lumingon. Mabagal, mabangis ang titig at tila isang mabangis na hayop na biglang ginising. Si Estela naman, kahit nanginginig ang tuhod ay pinilit na panatilihing matatag ang postura. Ayaw niyang makita nitong natatakot siya. Kahit ang totoo, halos hindi siya makahinga sa kabog ng dibdib niya. Lumapit si Ryder. Alam mo bang sinasabi mo, Estela? Mahinang tanong niya. Malapit sa mukha ng dalaga. Ramdam niya ang init ng hininga nito. Tumango si Estela. Bagaman nangingilid ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa bigat ng desisyong ginawa niya. Gagawin kong lahat para sa mama ko. Mahina niyang bulong. Sumikdo ang panga ni Ryder. Parang pinipigilan ng sarili. Hinawakan niya ang baba ni Estela ng marahan pero may diin. Pinipilit nitong tignan siya sa mga mata. Huwag kang magsalita ng bagay na hindi mo kayang panindigan. Mariin niyang sabi. Hindi ako nagbibiro. Tugon ni Estela. Kaya kung gusto mong kunin ang ibinayad mo, gawin mo na. Tahimik si Ryder. Ilang segundo nang mabigat ang katahimikan ng lumipas. Hanggang sa bigla niyang inabot ang batok ni Estela. Marahas ngunit hindi nakakasakit at hinalikan siya. Madiin, mariin. Parang sinasalubong ang lahat ng galit, ng pagnanasa at ng pagpipigil na itinago niya. Nanlaki ang mata ni Estela pero hindi siya umatras. Naramdaman niya ang bawat dampi ng labi nito. Mapangahas, mapang-angkin. Maya-maya'y binuhat siya ni Ryder patungo sa kama. Hindi na sila nagbitiw ng tingin. At bago siya ihiga, bumulong si Ryder sa tenga niya. Ngayong ikaw na ang humiling. Wala ka nang kawala, Estela. Marahang inihiga ni Ryder si Estela sa kama. Para bang isang bagay na mahalaga, marupok. Pero ngayon ay kanya na. Sa kabila ng mabangis na init sa kanyang dibdib, pinipigil niya ang sarili na maging marahas. Sa halip, pinili niyang maging banayad. Kakaibang paraang hindi niya alam na kaya niya. Lumuhod siya sa gilid ng kama at tinapunan ng tingin ang bawat bahagi ng katawan ng dalaga. Ang nanginginig nitong dibdib, ang mahigpit na pagkakahawak sa bedsheet, at ang bahagyang panginginig ng mga pilikmata. Dahan-dahan siyang yumuko. Idinampi ang labi niya sa noo ni Estela. Isang banayad na halik na puno ng init, ngunit may halong pag-iingat. Tell me to stop, Estela. And I will. Bulong ni Ryder. Halos isang impit na pakiusap. Ngunit imbis na sumagot, iniangat ni Estela ang kamay niya. Marahan itong hinaplos ang mukha ng lalaki. Isang maliit, nanginginig na galaw, pero sapat para sa kanya. Hinalikan niya itong muli. Sa pisngi, pababa sa gilid ng labi. Banayad sa umpisa. Tila tinutuklas ang bawat pulgada ng kanyang balat. Hinayaan ni Estela ang sarili na mapapikit. Ang kaba at takot ay unti-unting natutunaw sa pagitan ng init ng kanilang katawan. Nang tuluyan ng maglapat ang mga labi nila, naging mas malalim ang bawat halik. Mabagal, mapusok.
Kapwa nagiinit ang katawan nila para sa isa't isa. Marahang hinaplos ni Ryder ang bewang ni Estela. Pinasadahan ng dulo ng mga daliri ang balat nito, sanhi ng panginginig ng buong katawan niya. Kinalas niya ang butones ng suot nitong blusa, isa-isa at dahan-dahan. Gusto niyang maalala ang bawat segundo, ang bawat saglit na pagdampi ng kanyang palad sa mainit na balat ni Estela. Habang hinuhubad ang kanyang saplot, nanatili ang kanilang mga mata sa isa't isa. Walang salita ngunit nag-uusap ang mga titig nila. Lumuhod si Ryder sa ibabaw niya. Pinasadahan ng halik ang liig ni Estela. Dahan-dahan pababa sa balikat. Habang ang mga daliri niya humahaplos sa bawat kurba ng katawan ng dalaga. Tinatandaan siya. Kinikilala siya. "You're beautiful," bulong ni Ryder. Halos parang hindi siya makapaniwala. Napakagatlabi si Estela at pilit nilalabanan ng init na unti-unting lumalaganap sa kanya. Ang bawat haplos, ang bawat halik ni Ryder ay parang apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinapawi ang takot, pinapalitan ang pagnanais. Hanggang sa lumapat ang mga hubad nilang katawan. Mainit, malapit. Ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa. Parehong mabilis, parehong nangangatal. Bago siya tuluyang angkinin, huminto si Ryder. Tinitigan siyang mabuti. Humugot siya ng isang malalim na hininga. "This is your last chance. Kung ayaw mo, papayagang kitang umalis sa kwarto ko ngayon din." Pero imbis na umayaw, hinila siya ni Estelang palapit. Inangklang mga braso niya sa liig ng lalaki at marahang bumulong. "Please, Ryder, take me, but be gentle." Hindi na siya pinaghintay pa. Mabagal sa una. Parang sinasamba niya ang bawat hibla ng kanyang pagkababae. Mainit ang bawat pagdampi, bawat galaw, bawat pagsanib ng kanilang mga katawan. Sa bawat ungol ni Estela, sa bawat pagbuka ng kanyang mga labi para huminga, mas lalo pang tumindi ang init na sumasabog sa kanilang pagitan. Hanggang sa sabay nilang naabot ang langit at sarap. Halos sabay silang napakapit sa isa't isa. At sa sandaling yon, nang tuluyan na siyang maangkin ni Ryder. Alam ni Estela na wala ng atrasan. Looks like mafia boss owned her now. Kinaumagahan, ang mga sinag ng araw ay marahang sumilip sa bintana ng kwarto. Dumampi sa malamig ngunit malambot na mga kumot. Mabagal na dumilat si Estela. Marahang nag-inat. Ramdam pa rin sa kanyang katawan ang alaala ng nakaraang gabi. Ang bawat haplos, ang bawat bulong, ang bawat pulso ng init sa pagitan nila ni Ryder. Napalingon siya sa tabi. Wala si Ryder sa kama. Agad siyang bumangon. Pilit na sinusupil ang kaba sa dibdib. Baka, pagkatapos ng lahat, binaliwala niya lang ako. Baka isang gabi lang ako para sa kanya. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ang kanyang mga duda, bumukas ang pinto at doon tumambad si Ryder. Suot ang simpleng itim na t-shirt at pantalon. Hawak ang isang tray ng agahan. Napatigil si Estela. Nanlaki ang mga mata. Tahimik lang si Ryder habang lumalapit. Ibinaba niya ang tray sa maliit na mesa sa gilid ng kama. Saka siya tinapunan ng isang sulyap. Hindi ang dating malamig at mapanganib na titig. "Eat," utos nito. Pero may kakaibang lambing sa boses. Nanginginig ang kamay ni Estela habang kinuha ang baso ng juice. Lihim siyang nagtataka. Hindi ba't dapat ay wala na siya? Hindi ba't dapat umalis na siya sa kwartong ito na parang walang nangyari? "Bakit mo to ginagawa?" Mahina niyang tanong. Halos hindi umaasa ng sagot. Tumayo si Ryder sa harap niya. Pinasadahan ng tingin ang buong mukha ni Estela. Ang mapupungay nitong mata. Ang namumulang pisngi. Ang paraan ng mahina nitong paghinga. "Because you're not just a transaction anymore." Malamig pero sapat na sagot niya. Napatitig si Estela sa kanya.
Hindi makapaniwala sa mga naririnig. Ang lalaking kinatatakutan ng marami, ang mafia boss na si Ryder Cortez, ay ngayon sa isang simpleng almusal at sa mga salitang yon, unti-unting binubuksan ang kanyang puso sa kanya. Lumapit si Ryder. Dahan-dahang hinaplos ang pisngi niya gamit ang likod ng kanyang mga daliri. Simula kagabi, you're mine. Not because of the deal, but because I want you to stay. Hindi na siya bumitaw ng tingin kay Estela. Hindi na niya tinago ang nararamdaman niya. Hindi na puro puot. Hindi na puro pagnanasa. Kulang ka lang yata sa tulog eh. Biro ni Estela. Kulang ako sa tulog. Pero seryoso ko, Estela. From now on, you are the only one for me. Seryosong tugon ni Ryder. Napangiti si Estela. Hindi niya inakalang matapos ang gabi na yun ay tuluyang magbabago ang buhay niya. At ang tingin ni Ryder sa kanya. Lumipas ang ilang araw at kitang-kita ang pagbabago kay Ryder. Hindi na siya kagaya ng dati. Hindi na siya malamig kay Estela. Madalas niya na itong pinadadalhan ng bulaklak. Kahit nasa loob lang sila ng mansyon, pinapakain ng paborito nitong pagkain. Sinisigurado na laging ligtas at komportable si Estela. Sa bawat business meeting ni Ryder, hindi maalis sa mga mata ng tauhan niya kung paanong kahit nasa gitna siya ng pag-uusap tungkol sa negosyo o sa sindikato, panakaw itong tumitingin sa cellphone niya para lang tiyaking kamusta si Estela. Ang pagbabagong to ay hindi nakalampas kay Shane. Sa isang lihim na sulok ng mansyon, pinapanood ni Shane mula sa malayo si Estela na masaya habang naglalakad sa garden. Bit-bit ang isang maliit na bouquet ng bulaklak na galing kay Ryder. Galit na galit ang dibdib ni Shane. Para siyang pinipiga ng matinding galit at selos. Ako ang unang minahal ni Ryder. Hindi ko hahayaang maagaw mo siya, Estela. Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang kamay habang pinipigilan ng sariling sumugod. Isang gabi habang nagpapahinga si Estela sa kanyang kwarto, may narinig siyang mahinang katok. Pagbukas niya ng pinto, isang kasambahay ang bumungad. Miss Estela, may nagpadala po ng sulat. Nasa garden daw po ang sender at gusto kayong makausap. Importante daw po, sabi nito. Nag-alangan si Estela pero nanaig ang pag-aalala. Baka si Ryder yon o merong mahalagang balita. Mabilis siyang naglakad palabas ng mansyon, patungo sa madilim na bahagi ng garden kung saan sinabing naroroon na maghahatid ng mensahe. Ngunit sa paglapit niya sa gitna ng garden, biglang may malamig na bagay na tumama sa kanyang batok. Ah! Napatili siya ngunit mabilis na tinakpan ang kanyang bibig. Sa dilim, lumitaw si Shane, hawak ang isang bakal na pamalo. Kasama nito ang dalawa pa niyang tauhan, pawang bayarang tao. Mang-aagaw ka? Akala mo kung sino ka? Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagbago si Ryder. Singhal ni Shane. Ang mga mata nito'y naglalagablab sa galit. Halos mapasigaw naman si Estela sa sakit ngunit pinilit niyang lumaban. Hindi ako mang-aagaw. Wala akong kasalanan. Umiiyak niyang sigaw habang sumusubok tumakbo. Ngunit mabilis siyang hinablot ni Shane sa buhok. Tuturuan kitang lumugar. Lintik ka! Galit na galit nitong sambit. Itinaasan ni Shane ang pamalo. Handa na sanang ihampas muli kay Estela. Pero bago pa man bumagsak yon, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong garden. Bitawan mo siya! Lumundag ang puso ni Estela sa narinig. Sa madilim na daan, si Ryder ay galit na galit ang mukha habang hawak ang baril. Kasunod ang mga tauhan niya. Dumiretso si Ryder kay Shane at sinunggaban ito sa kwelyo ng damit at itinulak palayo kay Estela. Bakit mo siya sinasaktan, ha? Singhal ni Ryder. Halos mabaliw sa galit. Nanginginig si Shane. Because you changed! Dahil sa babaeng yan, Ryder. Mahal mo siya, hindi ba? Sigaw ni Shane. Halos lumuluha sa sakit at pagkabigo. Hindi sumagot si Ryder sa tanong. Imbes, binalingan niya si Estela. Lumapit,
Hinawakan ng dugo ang braso nito at marahang isinandal sa dibdib niya. Walang sino man ang pwedeng manakit sa iyo, Estela. Hindi, habang buhay pa ako. Mahinang bulong niya, puno ng galit at proteksyon. At sa titig na ibinigay niya kay Shane, malinaw ang mensahe. Si Estela ang kanyang pinili at walang makakapag-iba noon. Simula ng gabing muntik saktan ni Shane si Estela, nagbago ng lahat kay Ryder. Sa bawat hakbang ni Estela, naroroon si Ryder. Sa bawat gagawin niya, parang sinisigurado nitong ligtas siya. Hindi na niya hinayaang mapalayo si Estela kahit 1 metro. Kung kinakailangang pumunta si Estela sa garden, sa kusina, o kahit sa simpleng paglalakad sa hallway ng mansyon, may mga bodyguard siyang nakaantabay. Mga piling tao ni Ryder na ang utos ay simple. Protect her with your life. At si Ryder mismo, hindi na rin nagpapaiwan. Madalas siyang kasama ni Estela sa hapunan, sa mga lakad, maging sa mga simpleng kwentuhan sa veranda tuwing gabi. Hindi na siya yung malamig at mailap na mafia boss na unang nakilala ni Estela. Ngayon, isa siyang lalaki na walang takot na ipinapakita kung gaano kahalaga ang dalaga sa kanya. Isang araw sa garden, habang abala si Estela sa pagtatanim ng bagong mga bulaklak, marahang lumapit si Ryder sa kanya. Hawak nito ang isang payong, kahit hindi naman malakas ang araw. Maingat niyang tinakpan si Estela para hindi naman tamaan ng sikat ng araw ang makinis nitong balat. Mainit, ayokong masunog ang balat mo. Mahinang sambit ni Ryder. Napangiti si Estela, bahagyang namula sa pag-aalaga nito. Wala naman po akong sakit sa araw. Biro niya, sabay tawa ng mahina. Pero seryoso ang titig ni Ryder. Ayokong may kahit anong mangyari sa'yo, kahit simpleng sunburn. Sagot nito, puno ng possessiveness ang boses. Pagkatapos, hindi niya napigilan ang sarili. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Estela. Hinawakan ang batok nito at hinalikan siya ng banayad. Para bang sinusumpaan niya sa sarili na poprotektahan ng babaeng mula sa lahat ng sakit sa mundo. Sa mansyon, naglagay si Ryder ng karagdagang CCTV camera sa buong paligid ng mansyon. Ang mga tauhan niya ay doble ng bantay. At hindi lang sa seguridad, pati sa mga tao sa paligid ni Estela, naging mapanuri siya. Isang gabi, may isang bagong driver na dapat sana'y magsusundo kay Estela para bisitahin ang mama niya na nagpapagaling na sa ospital. Nang makitang hindi pamilyar ang mukha ng driver, hindi nagdalawang isip si Ryder. Pinatigil agad to. Pinalayas at siya mismo ang nagmaneho ng sasakyan para kay Estela. Wala kang sasakyan na hindi ko kilala ang driver. Hindi ko alam ang ruta o hindi ko pa personal na iniinspeksyon. Seryoso niyang sabi habang nakafocus sa kalsada. Si Estela, nakatingin lang sa kanya. Napapangiti at tila kinikilig sa pagiging protective nito. Ganito pala ang protektado. Ganito pala ang alagaan ng isang lalaking handang ilaban ng buong mundo. Para sa'yo. Sambit niya sa isipan. Kinagabihan, bago matulog si Estela, kinuha ni Ryder ang kamay niya. Isinuksok nitong isang maliit na silver bracelet sa pulso niya. Simple lang yon pero kumikinang ang ganda. Tracker bracelet. Bulong niya. Para kahit anong mangyari, kahit saan ka mapunta, mahahanap kita. Napatitig si Estela sa bracelet, tapos sa mga mata ni Ryder. Hindi niya alam kung matatakot siya sa pagiging possessive nito o kung matutuwa siya sa pagmamahal at proteksyong inaalok nito. Pero sa bawat tibok ng puso niya, alam niyang unti-unti na siyang nahuhulog sa lalaking ito. Hindi lang siya pag-aari ni Ryder. Mahal na mahal siya nito, kahit hindi pa man binibigkas ang salita. Isang buwan pang nakalipas, habang tahimik na nililibot ni Estela ang mansyon. Nagbabaka sakaling maibsan ang pagkabagot niya habang wala si Ryder. Sa dulo'y may isang pintuang kahoy na tila hindi madalas binubuksan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero parang may humihila sa kanya papalapit doon. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at bumungad sa kanyang isang maliit na silid.
May amoy na itong luma ngunit malinis pa rin. Napapaligiran ng mga dingding ng mga lumang larawan at paintings. Ngunit isang litrato ang agad tumawag ng pansin niya. Nakatayo doon si Ryder. Mas bata pa ng konti. Suot ang itim na tuksido. Nakangiti siya. Isang bihirang ngiti na hindi niya madalas makita. At sa tabi nito, isang magandang babae. Maputi. May mahaba at kulot na buhok. At may suot na puting wedding gown. Hawak nila ang kamay ng isa't isa. Makikita na puno ng pag-ibig ang kanilang mga mata. Natigilan si Estela at tila may malamig na hangin na dumaan sa katawan niya. She's Lauren, Ryder's fiancé. Nagulat si Estela sa boses sa likuran niya. Napalingon siya at nakita si Rose. Nakasandal sa pintuan at tahimik na nakamasid. May fiancé si Ryder? Nauutal na tanong ni Estela. Pilit iniintindi ang biglaang kirot sa dibdib niya. Tumango si Rose. Malungkot ang mga mata. Yes, pero namatay siya sa araw mismo ng kasal nila. Pinatay siya ng kaaway ng pamilya namin. Mabigat ang bawat salita ni Rose. Parang dinadala niya rin ang sakit ng alaala. You know, mafia organization thing. Humakbang si Estela palapit sa litrato. Marahang hinaplos ang gilid ng frame. Hindi niya kailanman nabanggit. Bulong niya. Halos hindi niya marinig ang sarili. Si Rose ay lumapit at mahinang tinapik ang balikat niya. Ryder doesn't talk about her. Kahit sa akin, hindi niya kinikwento si Lauren. It broke him, Estela. For years, naging bato ang puso niya. Walang ibang babae ang pinapapasok niya sa buhay niya. Hanggang sa dumating ka. Napalunok si Estela habang dama ang bigat ng responsibilidad na hindi niya inakalang pasan niya pala. Paano kung hindi ko kayang punan ng puwang ng iniwan ni Lauren? Paano kung isang araw, magbago rin ang isip niya? Tanong sa isip niya na dahilan ng pagkirot ng puso niya. Tumikhim si Rose. Bahagyang lumapit pa kay Estela. Kitang-kita ang senseridad sa kanyang mga mata. You got her eyes. Kaya siguro nung unang kita pa lang ni Ryder sa'yo, may kung anong kumirot sa puso niya. Mahinang sabi ni Rose. Parang tinamaan ng malamig na hangin si Estela. Yun pala. Kaya pala. Biglang bumigat ang dibdib niya. So I guess... Mahinang sambit ni Estela habang pinipilit wag mabasa ang boses niya. I'm just a substitute. Nandito lang ako para punan ang puwang na iniwan ni Lauren. Para painitin ang gabi ni Ryder. Napayuko siya habang pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit agad siyang hinawakan ni Rose sa magkabilang balikat. Pinilit niyang ipatingin kay Estela ang kanyang mukha. Oh no, Estela! Don't ever think about that. Mariing sabi ni Rose, puno ng emosyon. You're special to him. Sa tagal ng panahon, ikaw lang ang nakalusot sa pader na itinayo niya. Ikaw ang nagpapangiti sa kanya, nagpapalambot sa puso niya. Hindi mo lang siya pinainit. Binuhay mo siyang muli. Muling napatitig si Estela sa litrato nila Ryder at Lauren. Oo, maaaring may sugat pa sa puso ni Ryder. Oo, baka may bahagi pa ng puso nito ang para kay Lauren. Pero ngayon nararamdaman niya na may puwang din siya. Isang puwang na sarili niya, hindi bilang kapalit, kung hindi bilang Estela. Isang babae na muling nagbigay kay Ryder ng dahilan para magmahal, mabuhay at lumaban. Tahimik na yumakap si Estela kay Rose. Thank you. Bulong niya. Hindi nila namalayang bumukas ang pinto sa likuran nila. Estela. Malamig ngunit mahinang tawag ni Ryder. Dahan-dahan siyang humarap. Nagtama ang kanilang mga mata. Kay Ryder, nandoon ang gulat. Konting kirot, pero higit sa lahat, isang uri ng pagkalito na mahirap basahin. Hindi siya nagsalita. Hinintay niyang ito ang mauna. At kusa naman na lumabas si Rose para makapag-usap sila.
Lumapit si Ryder sa litrato at ilang saglit na pinanood ang sarili at si Lauren sa lumang larawan. Mabigat ang buntong hiningang pinakawalan niya bago nagsalita. "She was my world once." Mahinang umpisa niya. "Lauren, she was kind, brave, and she loved me kahit noong hindi ko pa kayang mahalin ang sarili ko." Tahimik lamang si Estela at pinakikinggan siya. On our wedding day, tumigil si Ryder at pinipigilan ng sakit sa kanyang dibdib. I held her hand 1 second, then the next, she was bleeding to death in my arms. Dahil sa akin, dahil sa pangalan ko. Napalunok si Estela. Ramdam ang bigat ng bawat salita. For a long time I blamed myself. Sinumpa ko ang pagmamahal. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko napapayagang magmahal muli. Kasi kapag mahal mo, mawawala lang din. Masakit. Huminto siya sa kadahang-dahang nilingon si Estela. But then you came. Anas niya. Puno ng emosyon ng boses. Ikaw, Estela, you came into my life like a storm I couldn't stop. Hindi niya namalaya na nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. I fought it. Pinilit kong itulak ka palayo dahil natatakot ako. Natatakot akong mahalin ka dahil baka ikaw naman ang mawala sa akin. Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Estela. Hindi niya mapigilan. Lumapit si Ryder. Maingat na hinawakan ang mukha niya. Pinahid ang luha gamit ang hinlalaki niya. Hindi ka kapalit, Estela. Bulong niya. Hindi ka pamalit kay Lauren. Hindi ka laruan. Hindi ka basta babae sa isang gabi lang. Hinawakan niya ng 2 kamay ang mukha ng dalaga. Pinalapit pa. You are my second chance. My only chance. My future. Hindi na kinaya ni Estela ang emosyon. Tumulo ang mga luha niya habang nakatingin kay Ryder. Marahang inilapit ni Ryder ang kanyang noo sa noo ni Estela. Mahigpit ngunit marahan ang pagkakayakap niya rito. I love you, Estela. Bulong niya. Puno ng panginginig ang boses. I love you too, Ryder. Nangingilid ang luha niyang tugon bago halikan si Ryder. Kinabukasan, masaya ang aura ng buong mansyon nang dumating ang mama ni Estela mula sa ospital. Ipinahatid mismo ni Ryder ang mama niya gamit ang personal na doktor ng Cortez family. At inihanda pa ang isang malinis at komportableng kwarto para dito. Nakahawak ang mama ni Estela sa kamay ng anak niya habang nakangiti. Bakas ang pasasalamat sa mga mata. Maraming salamat, iho. Hindi ko alam kung paano ka namin mababayaran sa kabutihan mong ito. Mahina ngunit taus-pusong sabi ng ginang. Ngumiti si Ryder. Bahagyang nagpakumbaba. Hindi niyo po kailangang bayaran ako, Tita Leticia. Ang importante, maayos kayo at kasama niyo na si Estela. Lumingon siya kay Estela at nagtagpo ang kanilang mga mata. Isa pa, tulong ko na rin pong alagaan kayong dalawa. Gawa ng pagiging tapat niyo po sa organization ng magulang ko noon. Mr. and Mrs. Cortez is kind too. I'm so thankful for them. Doon lang din nalaman ni Estela na dati palang nagtatrabaho ang mama niya sa pamilya ni Ryder. Kaya magaan na rin agad ang loob ng mama niya kay Ryder. Samantala, mula sa kabilang terrace ng mansyon, isang pares na mga mata ang mapanlinlang na nakamasid. Si Shane. Nakasalampak siya sa upuan. Hawak ang isang baso ng alak ngunit sa halip na katahimikan. Puro galit at sama ng loob ang laman ng dibdib niya. Hindi niya matanggap. Ilang taon siyang naging babae ni Ryder. Tahimik na umaasa. Tahimik na naghihintay. At ngayon, isang hamak na waitress lang. Isang Estela Fernandez ang basta na lamang pumalit sa lugar niya. Hindi niya yun matanggap. Hindi, kailanman. Gigil na dinukot ni Shane ang cellphone niya at mabilis na nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sumagot ang kabilang linya. Luciano speaking.
Sandaling huminga ng malalim si Shane. Gusto mo pang sirain si Ryder Cortez, diba? Bumaba ang tono ng boses niya at puno ng galit ang bawat salita. I have an offer. Tulungan mo akong dukutin si Estela Fernandez. She's Ryder's girlfriend. Tahimik lang ang lalaki sa kabilang linya, pero ramdam niya ang pagngiti ni Luciano. Isang ngiting matagal nang naghihintay ng pagkakataon para muling sirain ang pamilyang Cortez. Deal. Malamig na tugon ni Luciano. Bibigyan mo ako ng access sa loob ng mansyon. Tumayo si Shane. Ang takong niya'y kumalabog sa sahig habang dahang-dahang umalis sa terrace. Hindi lang access, Luciano. Bulong niya habang nakangiting mapanira. I'll serve her to you myself. Kasalukuyang mainit ang sikat ng araw nang magdesisyon si Estela na lumabas ng mansyon upang mamili ng mga prutas para sa kanyang mama. Dalawa lang ang bodyguard na inatasan ni Ryder na sumama sa kanya. Sapat na raw dahil nasa safe zone naman sila. Habang abala si Estela sa pagpili ng mga mansanas sa isang tindahan ng prutas, isang itim na van ang dahan-dahang pumuesto sa kanto. Nakamasid si Shane mula sa hindi kalayuan, naka-sunglasses at sombrero. Kunwari isang ordinaryong mamimili lamang. Nakangisi siya habang pinanonood ang paglapit ng dalawang lalaki na pawang tauhan ni Luciano. Biglang nagring ang telepono ng isang bodyguard. Isang emergency call na sinadya ni Shane para mailayo sila. Urgent! Si Ryder nasa panganib! Sigaw ni Shane mula sa kabilang linya. Ano? Tara! Bilis! Sigaw ng isang bantay at dali-daling sumakay na sa kotse. Naiwan nila si Estela. Sa eksaktong segundo na yon, dalawang lalaki ang mabilis na lumapit sa walang kamalay-malay na si Estela. Miss, may problema po sa mansyon. Sumama na po kayo sa amin. Sambit ng isang lalaki na nakasuot ng security uniform. Napakunot ang noon ni Estela. Ha? Anong problema? Ngunit bago pa siya makapagtanong pa ulit, isang panyo na may pampatulog ang biglang isinilid sa kanyang ilong at bibig. Napaatras siya't nanlaban ngunit mabilis at malakas sa mga lalaki. Ryder! Mahina niyang naibulong bago tuluyang mawala ng malay. Mabilis siyang isinakay sa itim na van at bago pa makabalik ang mga bodyguard niya, mabilis nang nakalayo ang sasakyan sa lugar. Nagising si Estela habang nanginginig sa lamig at nakagapos sa mga kamay at may busal ang bibig. Nang itaas niya ang ulo niya, bumungad sa kanyang nakakatakot na ngiti ni Luciano, isang lalaking may mabagsik na aura at malamig ang mga mata. Well, 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 ani Luciano habang hinahaplos ang pisngi ni Estela gamit ang likod ng kanyang daliri. So, this is the new girl who stole Ryder's heart, huh? Let's see kung paano kanya ililigtas. Samantala sa mansyon, kagigising lang ni Ryder mula sa isang business call nang tumanggap siya ng isang anonymous text message. If you want to see her alive, come alone. Bring no one, Cortez. Midnight. Kasama ang isang picture ni Estela na nakagapos at may takot sa mga mata. Nagdilim ang kanyang mukha. Muntik na niyang mabasag ang cellphone sa higpit ng hawak niya. Estela! Bulong niya. The heck, Luciano! I will kill you! At kahit ikamatay niya, hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa babaeng mahal niya. Matapos matanggap ang mensahe, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Ryder. Walang pag-aalinlangan na agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na magsagawa ng mga hakbang para sa rescue mission. Subalit may isang lihim na plano si Ryder na hindi ipinagbigay alam sa kahit sino. Kahit pa sa pinakamalalapit niyang tauhan. Habang binabaybay nilang madilim na kalsada, patungo sa abandonadong warehouse, itinago ni Ryder ang ilang espesyal na puwersa. Mga undercover na pulis na matagal nang sumusubok magtakda ng operasyon laban kay Luciano at ang mga krimen nito. Sa likod ng kanyang itim na SUV, tahimik si Ryder. Sa bawat segundo,
Ang tibok ng puso niya ay malakas ang kabog. Hindi siya pwedeng magkamali. Kung hindi siya magtatagumpay ngayon, mawawala sa kanyang babaeng pinakamahalaga sa buhay niya. Dumating si Ryder kasama ang kanyang mga tauhan at ilan sa mga undercover na pulis. Nagtago sila sa dilim ng mga lumang warehouse. Ang mga matay nakatutok sa mga kilos ng kalaban. Nakita nila si Luciano, kasama ang ilang tauhan na nag-aabang sa ilalim ng isang lumang kargamento. Sa gitna ng madilim na lugar, nakatali si Estela sa isang poste. Nanginginig at may bakas pa ng takot sa mata. Ngunit nang makita siya ni Ryder, napansin niyang hindi pa siya nawala ng pag-asa. May matinding tapang pa rin sa kanyang mga mata. "Luciano!" Sigaw ni Ryder nang lumabas mula sa kanyang pagtatago. Lumingon si Luciano, nakangisi. "Ryder, I knew you'd come. You always do. But will you survive this time?" Mabilis na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang magkalaban. Ang mga tauhan ni Luciano ay agad nagsimulang maghanda ng kanilang mga armas. Ngunit bago pa sila makapagpaputok, isang sunod-sunod na mga putok mula sa mga undercover na pulis ang umalalay kay Ryder. Mabilis silang umatake. Pinatumba ang mga tauhan ni Luciano na hindi inaasahan ng pagdating ng mga otoridad. "Move!" Sigaw ni Ryder sa kanyang mga tauhan. Sinuong niya ang panganib habang pinipigilan ng sarili na hindi magpadala sa galit at pagnanasa na sugurin si Luciano. Agad na tumakbo si Ryder patungo kay Estela. Nang makalapit siya, mabilis niyang tinanggal ang mga piring sa mata ni Estela at ang mga gapos sa kanyang mga kamay. "Estela!" Bulong ni Ryder. Ang boses niya ay puno ng pagkabigla at takot. "Are you okay?" Nang makita ni Estela ang mukha ni Ryder, may luha sa mata niyang nagpipigil. Tumango siya kahit nahalata ang pagod at sakit sa katawan. "I'm fine now, Ryder. But you need to get us out of here." Anya. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Tumawa si Luciano na may hawak ng isang baril na nakaturo kay Ryder. "I won this round, Cortez. You'll never get her back." Hindi nagpatinag si Ryder. Puno ng galit ang mga mata niya habang tinututok ang baril kay Luciano. "You don't know who you're messing with, Luciano. This is over." Biglang sumabog ang isang malakas na tunog at sa isang iglap, ang mga pulis ay nagsimulang sumugot at salakayin ang mga tauhan ni Luciano. Isang mabagsik na labanan ang nangyari. Ngunit ang pinakamahalaga, ang pagkaligtas kay Estela. "Let's go!" Utos ni Ryder habang mabilis niyang inaalalayan si Estela at tinutulungan itong tumakbo patungo sa ligtas na sasakyan. Habang papalayo na sila, natanaw ni Estela ang katawan ni Lucianong nakahandusay at ang mga tauhan niyang pinatay na mga pulis. Nang makapasok sila sa SUV, dahan-dahan siyang huminga ng malalim at napatingin kay Ryder. "Thank you." Mahina niyang sinabi. Ang boses ay puno ng pasasalamat. "You're safe now, Estela. That's all that matters." Nag-aalalang sambit ni Ryder. Pero bago pa siya makapagsalita, hinawakan ni Ryder ang kamay ni Estela. Ang mga mata niya ay puno ng proteksyon at pagmamahal. "I'm never letting you go." Magsasalita pa sana si Estela pero biglang nagdilim ang paningin niya at tila nahihilo siya. "Ryder!" "What? Bakit? Anong nararamdaman mo?" Kinakabahang tanong ni Ryder. Nahihilo ako. At tuluyan siyang biglang nawala ng malay. Kaagad naman siyang sinalo ni Ryder habang puno ng takot at kaba ang dibdib niya sa kung ano nang nangyayari kay Estela. "Sa ospital tayo, bilisan niyo!" Sigaw niya sa mga tauhan at driver. "Protect us at all cost." Habang binabaybay nila ang madilim na kalsada patungo sa ospital, hindi maalis kay Ryder ang kaba. Nang mahulog ang ulo ni Estela sa balikat niya at mawala ng malay, tila ba nagbalik ang alaala niya nung namatay si Loren. He can't lose her. Ikamamatay niya kapag nawala pa si Estela sa buhay niya. Pagdating sa ospital, ay mabilis na bumukas ang pinto ng kotse.
Kaagad siyang bumaba at tumakbo papasok ng emergency room at dinala niya sa loob ng hospital si Estela. Habang ang mga kamay niya ay nanginginig. "Doktor! Tulong! Tulong!" Sigaw ni Ryder sa mga nurse na tumambad sa harapan nila. Agad naman silang kumilos. Ipinasok si Estela sa emergency room habang si Ryder hindi mapakali sa labas. Naglalakad-lakad at ang mga matay puno ng alalahanin. Sa unang pagkakataon, natuto siyang magdasal sa isip na hindi niya nagawa noon kay Lauren. "God, please, don't take her away from me. Huwag sanang maging malala ang kondisyon niya. Hindi ko kakayanin. Isusuko kong lahat ng meron ako. Basta maging ligtas lamang siya." Isang oras ang lumipas. Nasa tabi si Ryder. Nakaupo sa isang upuan sa harap ng doktor na nag-aasikaso kay Estela. Ang mga mata niya ay puno ng tensyon. Ang mga daliri nakapaloob sa mga kamay niya. "Mr. Cortez." Nagsimula ang doktor at si Ryder ay agad na tumayo. Umaasang may magandang balita. "Your girlfriend is fine now. We were able to stabilize her condition. But there's something important I need to tell you." Bigla ay kinabahang muli si Ryder. "What is it, Doc?" "Si Estela. She's pregnant." Ryder's world seemed to freeze at that moment. His mind struggled to process the words. "Pregnant? Si Estela?" Puno ng pagkagulat at saya ang kanyang mga mata. "He's gonna be a dad?" 2 months na, Mr. Cortez. Dagdag ng doktor. "She's been pregnant for 2 months. But the stress from earlier today may have caused her to faint." Tumahimik si Ryder at parang nawala ng lakas sa mga narinig. Nang bumalik siya sa silid kung saan si Estela nakahiga ay tumabi siya sa kama. Ang mga mata niya ay nakatingin kay Estela na payapa pa rin natutulog. Halos hindi pa rin nagsisink in sa isip niya ang nalaman niya. 2 months pregnant. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa mahimbing na mukha ni Estela. Pinagmamasdan niya ang maputlang pisngi nito, ang bahagyang paggalaw ng labi, at ang mahinang tibok ng pulso sa pulsuhan nito. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin ni Estela, pero para sa kanya, ito ang isa sa pinakamasayang balitang natanggap niya. Sa gitna ng madugo at magulong mundo ng mafia, isang inosenteng buhay ang nagbunga sa pagitan nila. Maya-maya'y gumalaw ang mga daliri ni Estela. Dahan-dahan siyang dumilat. Bahagyang naguguluhan habang kinikilala ang puting kisame ng ospital. "Ryder." Mahina niyang bulong. Agad lumapit si Ryder, hawak ang kanyang kamay. "I'm here, Estela. Safe ka na." May bahid pa rin ang pag-aalalang sambit ni Ryder. Napakunot ang noon ni Estela. "Anong nangyari? Bakit ako nasa ospital?" Hinaplos ni Ryder ang buhok niya. May malumanay na ngiti sa labi. "Bigla kang nawala ng malay pagkalabas natin ng warehouse. Dinala kita agad dito. Don't worry, everything's fine." Napatingin si Estela sa mga mata niya. "Sigurado ka? Walang masamang nangyari sa akin?" Tumango si Ryder at unti-unting lumambot ang kanyang boses. "Wala. In fact, may magandang balita pa nga." Huminga siya ng malalim bago tumuloy. "You're pregnant, Estela. 2 months. We're going to have a baby." Napamulagad si Estela. Saglit na napatungo. Anong sabi mo?" Bulong niya. Nanginginig ang tinig. "Buntis ka. You're carrying my child." Ulit ni Ryder. Mas buo ang tinig at puno ng saya. Unti-unting napuno ng luha ang mata ni Estela. Hindi dahil sa takot kung hindi sa matinding pagkalito at sabay na pagbugso ng damdamin. "Baby natin? Buntis ako?" Mahinang tanong niya. Tumango si Ryder at marahang hinalika ng likod ng kamay niya. "Oo, Estela. At simula ngayon, hindi na kita pababayaan. Ikaw at ang anak natin." Habang dahang-dahang tumutulo ang luha sa pisngi ni Estela,
Unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, takot, panganib, at pagkabigla, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya nag-iisa. Isa na siyang ina. At may isang lalaking handang protektahan siya. Ano man ang mangyayari. Kinabukasan, sa loob ng Cortez Mansion, isang hindi inaasahang katahimikan ang bumalot. Halos walang aninong mafia sa paligid. Walang tensyon. Walang mga utos o plano ng karahasan. Ang lahat ay tila huminto para sa isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na bihirang pumasok sa buhay ng isang taong katulad ni Ryder Cortez. Maagang dumating si Estela mula sa ospital. Kasamang pinauwi ng doktor matapos masigurong ligtas ang kanyang kalagayan. Tahimik siyang inalalayan ng mga tauhan papasok sa mansyon. Ngunit nagtaka siya nang mapansing tila mas maayos. Mas elegante ang ayos ng paligid. Parang may inihandang espesyal. "Nasaan si Ryder?" tanong niya sa isang maid. "Sa garden, miss. Sabi niya, doon ka raw niya gustong kausapin." Dahan-dahang naglakad si Estela papunta sa hardin at tumigil siya sa gulat nang makitang isang romantikong setup sa ilalim ng malaking puno ng cherry blossoms. May maliit na ilaw na nakasabit sa mga sanga. Isang lamesang may puting tablecloth, bulaklak na rosas, at isang lalaking nakasuot ng itim na suit. Si Ryder. Tahimik siyang lumapit, pilit pinipigilan ng kaba. "Anong ginagawa natin dito?" tanong ni Estela. Medyo kinakabahan. Ngumiti si Ryder saka siya marahang inalalayan paupo. "I've been thinking," Ryder began. Ang boses niya'y malambot ngunit puno ng kabigatan. "Everything that's happened. And I realized I can't imagine a future without you in it." Tumango si Estela ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang kaba sa kanyang dibdib. "Ryder, what are you saying?" Si Ryder ay huminto saglit. Ang mga matay hindi maipaliwanag ang nararamdaman. "Estela, I've known since the first time I met you that you were special. But now, with everything that's happened, I know that I don't want to spend another day without you by my side. You and our baby. You're my everything." Habang nagsasalita si Ryder, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Estela mula sa kanyang bulsa. Kasabay nito ang pagluhod at inabot ni Ryder ang isang maliit na kahon at binuksan to. Inilabas ni Ryder ang isang kahon at binuksan to sa harapan ni Estela. Isang simpleng singsing, may isang maliit ngunit makinang na diamante. "Estela," Ryder began. Ang mga matay puno ng seryosong pagmamahal at determinasyon. "I want you to be my partner in this life, through everything. I want you to be the mother of our child, and I want to marry you. Will you be mine forever?" Umikot ito sa harapan niya at lumuhod. "Ryder!" Bulong niya at halatang nagulat. Tumingin to sa kanyang mga mata. Walang suot na maskara ng pagiging mafia boss. Ngayon, isa lang siyang lalaki sa harap ng babaeng mahal niya. "Alam kong hindi perpekto ang pagkakakilala natin. Hindi ko rin maipapangako ang katahimikan o kasiguraduhan sa mundong ginagalawan ko. Pero ngayon, higit kailanman, gusto kong baguhin lahat. Para sa'yo, para sa anak natin." Hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Mula sa coffee shop, sa panganib, sa pagtatanggol, at ngayon, sa proposal. Tuluyan ng tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero kasabay noon, ang isang mapanatag na ngiti. Tumango siya. "Yes, Ryder. I will marry you." Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Ryder. Inilagay niya ang singsing sa daliri ni Estela at mabilis siyang yumakap. Sa mga sandaling yon, nagpasya siya na hindi na siya magpapadala sa takot, kung hindi magtatayo siya ng pamilya. Isang masayang pamilya. "Thank you, Estela. I love you too," Ryder murmured,
as he held her close. I promise, I'll spend the rest of my life making you happy. Ang taong para sa iyo ay maaaring makilala kahit sa pinakamapanganib na pagkakataon. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, pinatunayan nila Estela at Ryder na ang tiwala, koneksyon at sakripisyo ay mas makapangyarihan kesa sa takot at madilim na nakaraan. Wakas.